Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, nakasulat ito sa banal na aklat sa Biblia. Akin ang paghihiganti. Ito ang sinabi ng ating Panginoon ayon sa banal na aklat. Ngunit, ang ibig sabihin ng paghihiganti sa paksang ito ay hindi yung paghihiganti sa kaaway, paghihiganti laban sa kalaban, o paghihiganti sa nais na paghihigantihan. Ang tinutukoy na paghihiganti dito ay ang paghatol. Sa madaling salita, ang huling salita ay sa Diyos. Hindi sa atin, hindi sa tao. Sa Diyos. Sa Kanyang paghatol, sa Kanya ang paghihiganti. Kaya nga, kung muli nating babasahin ang banal na aklat, ating mababasa na isang araw sa Kanyang pangangaral, nung si Jesus ay nabubuhay, alang-alang sa ating kaligtasan sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostolis, at sa kanyang mga disipulo na siya ay papunta ng Jerusalem at siya ay aarestuhin at papatayin. Ngunit muling mabuhay sa 3 araw. Dito natin maaring i-relate o ilalarawan kung ano ang tunay na kahulugan ng paghihiganti sa sinabi ni Jesus. Sapagkat noong mga panahon na yan, ang Jerusalem ay isa sa mga teritoryo ng Roma. Sa madaling salita, ang Jerusalem ay walang kalayaan noong mga panahon na yan. Isang teritoryo ng Roma. At dahil sa pangakong may Mesiyas o may anak ng Diyos na darating upang iligtas ang sanlibutan, ang paniwala ng mga taga-Jerusalem, ang paniwala ng mga Hudyo na sila ay igaganti ng Panginoon laban sa Roma. Kukunin ng Panginoon bilang tagapagligtas ang Jerusalem. At lulupigin ng Jerusalem ang lahat ng mga nasyon sa mundo. Sasakupin lahat ito. Ito ang kanilang paniwala. Isang hari, isang tagapagligtas na pangsanlibutan, hindi makalangit, hindi makadiyos. Kaya nang sinabi sa kanila ni Jesus ang kanyang kamatayan, marami ang umalis sa mga barkada ni Jesus. Marami ang tumiwalag at ang sabi, ano bang klaseng hari yan? Ano bang klaseng tagapagligtas yan? Mamamatay lamang pala. Hindi nila kinuha yung sa loob ng 3 araw muling mabuhay. Basta sa kanila ay yung mamamatay. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang pagligtas sa sangkatauhan. Siya ay magpakamatay. Ialan niya ang kanyang buhay na hindi matatanggap ng mga Hudyo, partikular na ang kanyang mga alagad at ang kanyang mga apostolis. Sapagkat ang nais nila ay isang hari ng mga hari. Hindi haring mamamatay, haring babagsak.
So, ang paghihiganti dito o ang pagliligtas dito ay ang paghihiganti dito ay ang pagligtas. Hindi upang patayin. Hindi. Kasi tayo, halimbawa tayo, kung naniwala tayo na ang Diyos ay maghihiganti sa ating magkaaway, eh di lalapit tayo sa Diyos at sabihin natin ipaghiganti tayo. Sa madaling salita, ipinakita ni Jesus ng isang tunay na leader ay isang leader na nagmahal sa kanyang mga nasasakupan. Isang leader na magliligtas sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit, hindi bilang isang hari sa mundo, kundi hari sa buong sanlibutan. Hari sa lupa, hari sa langit. Kaya sinasabi, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa madaling salita, ang huling hatol, ang huling salita ay salita ni Jesus. Kaya asahan natin ang bagay na ito sa kanyang pangalawang pagdating. Alam naman natin na si Jesus may dalawang pagdating. Yung kanyang unang pagdating, tapos na, yari na. Ang kanyang kapanganakan sa Bethlehem, ang kanyang kamatayan sa bundok ng Kalbaryo. At saan na matapos ang 3 araw, siya ay muling nabuhay, inakyat sa langit, at sa ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama ng buong karangyaan, ng buong karangalan. Ngunit siya ay muling babalik sa kanyang paghihiganti, sa kanyang paghatol sa lahat ng lahat sa atin, patay man o buhay. So tayong mga kapatid ni Jesus, tayong mga anak ng Ama, ay kung tayo ay may mga kaaway, may mga kalaban, huwag natin iasa ang ating sarili sa tinatawag na paghihiganti. Kung sana pakinggan lamang natin ng Panginoon, tiyak na walang gera, walang digmaan. Ngunit sa ating ang paghihiganti ay ang pagtapos ng kalaban. Sinuntok ka halimbawa, kinabukasan makita mo yung sumuntok sa iyo, tagain mo siya ng kutsilyo, deadball, makalamang ka pa. Yun ang paghihiganti. Hindi yan ang paghihiganti na tinutukoy ng Panginoon. Akin ang paghihiganti. I have the last say. Ako ang bahala diyan. Ako ang bahala sa inyo. Walang sino man ang nakakalam sa atin kung sino ang hahatulan ng langit at sino ang parusahan ng inferno. Sa Diyos ang huling salita. Akin ang paghihiganti. Kaya mga kagabay, tandaan natin, anuman ang hirap na ating daranasin, inaapi man tayo o nang-aapi man tayo, walang sino man sa atin ang makapaghiganti. Maaring makaganti tayo, pero ang totoong paghiganti ay para sa Diyos. Kaya tayo, pag magdasal tayo, umasa tayo sa Panginoon na tayong iligtas sapagkat ibinubulong sa atin ng Panginoon, I have the last say. Huwag na kayong makialam. Huwag ka nang pumatay, huwag ka nang manuntok ng kapwa, hintayin mo na ako. Ako ang bahala dyan, ako ang nakakaalam. Yan ang ating pananaw para sa tinatawag na pangalawang pagdating ng Panginoon upang tayo ay hahatulan, buhay man o patay, sa kanyang pagdating. Mga kagabay, ulitin natin, hindi sa atin ang paghihiganti. Sa Diyos ang paghihiganti. Huling paghatol, huling salita ni Jesus. Sa langit ka, sa impyerno ka.